Sino nga ba si Lapu-Lapu? Ito ay isang uri ng isda na kadalasang matagpuan sa Visayas. Ang local name, Pugapo o Lapu-Lapu. Scientific name, Ipinipilos. English name, Spotted Grouper. Bago pa dumating ang mga Kastila noong March 16, 1521, ay may sariling pamumuno na ang ating ninuno. Pinamunuan ito ng mga dato at raha na nagmula pa sa Borneo at Timog Silangang Asya. Ang ating lingwahe, kultura at tradisyon ay nagpatunay kung saan tayo nagmula. Bisaya, Visayas o Bisayan, from si Vijayan Empire, isang kahariang Hindu mula sa Malay at Sumatra. Tagalog o Taga-Ilog, from Liuzong Empire of Southern Dynasty ng China. Mindanao, Lupang Pangako, na pinamunuan ng iba't ibang tribong Nitibo, Bisaya at Muslim. Isa si Humabon na namumuno ng Subo o Cebu. Naging sentro ng Cebu noon sa kalakalan ng iba't ibang dayuhan sa pamagitan ng barter trading, ginto o pilak at perlas kapalit ng porselana at mga mamahaling tila. Sa pagpalawak ng kapangyarihan, kailangang sakupin niya ang lahat ng karatig isla. Isa sa kanyang tinik sa lalamunan ay si Dato Lapu-Lapu o si Kali Pulako na namumuno sa maliit na isla ng Mactan o Matan. Ang tauhan ni Lapu-Lapu ay kinatakutan sa larangan ng pagdigma ng espada o kapilan. At ito pinaniwalaan na origin sa lahat ng Cebuano Eskrima, ang Dos Pares, Lamundi, Balintawak, Campo, Ilustrisimo at iba pang patuloy na martial arts na sinasanay ngayon. Ito ang dahilan kung bakit natakot si Humabon sa kupil ng Mactan. Noong umaga ng March 16, 1521, kita ni Fernando Magellan, isang Portuguese na explorer, kasama ang mga Kastila, isang isla ng Homonhon sa Samar. At doon sila nagdaos ng unang misa. Siya ay tinanggap at nakipag-ibigan kay Raha Kulambo na namumuno sa lugar. Ilang araw, dala niya at nakilala ni Raha Humabon ng Cebu. Doon naganap mismo sa mga katutubo. Binyagan si Raha Humabon bilang si Carlos at si Hara Humanay bilang si Juana. Ngunit ang ginawang taktika ng pag-ibigan ni Humabon kay Magellan ay para sakupin Isla Mactan. Bukod sa advance ang teknolohiya ng Espanyol, may armas, may kanyon, at mayroon silang body armor, hindi madaling matablan ng espada o anumang uri ng mga kadagdag. Magmukhang liwayway noong April 27, 1521, nilusob ng joint forces ng mga Kastila, tauhan ni Humabon, Isla Mactan. Sa nakasanayan at nakagawian bilang isang mandirigma, nakahanda na ang tao. Ito ay unang digmaan na itala sa digmaang kanluran at silangan. Sa larangan ng pagdigma, ang tirin, panahon, weather at strength ng tropa ay isang napakahalagang strategiya. Sa saktong low tide, mababa ang dagat, hindi makadaong ang barkong may kanyon sa pangpang. Kaya hindi nagamit
para banatan ng pagbomba ang tropa ni Lapu-Lapu. At napilitan silang bumaba at tumaan sa malalim na putikan at nahirapan silang magmaniuber sa bigat ng kanilang armor at mga sandata. At doon pa lang pinaulanan ng pana at sibat at bato. Sila si Mazilan. Sinunog nila ang mga bahay, ngunit magaling ang tauhan ni Lapu-Lapu sa eskwela. Sa tapang at galing ng tauhan ni Lapu-Lapu, napatay nila si Mazilan. Sinunog nila at sinira ang barko. Sa kanilang pagkatalo, tumakas ang mga Kastila sa Cebu. At tumakas gamit ang barko pabalik sa Espanya kasama si Pilipita sa barkong Victoria. At ang naiwang Kastila na nakataka sa Cebu ay pinapatay na tauhan. Bilang Cebuano at may dugong maharlika, likas na matapang at may prinsipyo, ako'y saludo kay Lapu-Lapu bilang isang bayani ng Yutang Tabunon. Patulumagtan ay naging isang digmaan na nagwagi tayo sa dayuhang mga anak. Mabuhi si Lapu-Lapu. Mabuhi ang bayaning Subuanon. Mabuhi ang pagkaning